Welcome pong muli sa ating panambahan sa Family Covenant Church International online worship service. So, yung mga nasa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo dyan. At pati na rin po dito nasa UAE, magandang umaga naman po. So, glory to God po. Sabihin nga natin sa ating katabi, you are blessed. You are blessed. Amen, glory to God po. So, lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po. So, ano po ba ang pakiramdam natin kapag nalaman natin ng ating kapatid ay nag-pray sa atin? Ano po ba ang pakiramdam natin? Are we encouraged ba? Na-encouraged ba tayo? Are we blessed? If somebody is praying for us, do we really feel encouraged? And nagkakaroon ba tayo ng pag-asa, full of hope in Christ? So, to learn, no, malaman natin na, si kapatid, pinag-pray pala tayo, no? Ibig sabihin po, nabuboost yung confidence natin, di ba? Nabuboost tayo dahil alam natin na mayroon palang nananalangin sa atin. Lumalakas ang ating confidence, di ba? Ganun ba ang pakiramdam natin? Nakakaramdam ba tayo ng ganun? Na kapag nalaman natin na nananalangin pala sa akin. So, we feel encouraged, di ba? We feel blessed. So, how about when we learn that Jesus Himself is praying for you? Jesus is praying for us. Alam ba natin yun? That on the night before Jesus, our Lord, died on the cross, He prayed for us. Nanalangin siya sa atin. Amen po? At in Hebrews, no, the book of Hebrews tells us that Jesus is interceding for us. Nag-i-intercede siya sa atin. Amen po? Amen. At yan po yung ating pag-aaralan sa ngayon. So, napakasarap na mapakinggan na ang Panginoong Hesus pala ay nananalangin sa atin. So, in the book of John, yan po yung ating devotion, di ba? Last month. So ngayon, panibagong devotion na tayo. So mapalad yung mga nakapagbasa, yung whole book ng Book of John na pinag-aaralan natin. At ito po, makikita po natin in John 17, in the whole chapter ng Book of John, sa chapter 17, ito po yung longest prayer na na-record, na longest prayer ng Panginoong Hesus. Ano nga ba ang meron doon sa prayer ng Panginoong Hesus, no? So when Jesus prayed, no, he prayed to the Father, no? He prayed to God. At kung ano yung nasa puso niya, yun ang pinag-pray niya. At ito po yun, no? So nasa may tatlong section po dito. From verse 1 to 5, Jesus prays for God's glory, no? Pray siya for God's glory. At sa verse 16 to 19, Jesus prays for His disciples. So ano pa yung pinag-pray niya sa kanyang mga disciples? For their protection and sanctification. So protection and sanctification. So napaka-importante po ito, no? Protection and sanctification. So living a godly life. Yun po yung prayer niya. At sa verse 20 to 25, Jesus prays for future believers for their unity. Alam niyo yung pinag-pray niya sa mga future believers? Unity. Complete unity. Sino ba itong mga future believers? Kung babasahin po natin yung verse 20 to 25, at that time, 2,000 years back, pinag-pray niya yung mga makakakilala pa. Yung mga
may evangelize ng mga disciples ni Panginoong Hesus, at kung sino man yung mga madi-disciple niya, pinag-pray na niya. And then Jesus praying for their unity. At sino ba yung mga future believers na to? Di ba tayo yun? Ako at kayo po, di ba? Tayo pala ang pinag-pray ng Panginoong Hesus at that time na mamamatay siya on the night before He will die on the cross, no? Pinag-pray niya. So, ito po ang basis ng ating Panginoon for this morning is about our unity. Di po ba? So, napakaganda, di ba? Na mensahe sa atin ng Panginoon. Kanina nakapag-encounter tayo ng technical problem. Itong bang church na to, ano ba? Magrereklamo ba to sa nangyari? Magsisisihan ba? So, God is speaking to us right now with His message na itong tayong mga believers dapat ay magkaroon ng complete unity. Amen po? So, ang title po ng message natin sa umagang ito is, Jesus is praying for us to be in complete unity. John 17, chapter 20 to 23. So, Jesus is praying for you. Jesus is praying for me to be in complete unity. Because itong mga believers na to, actually, this is actually the church. Tayo yun, tayo ang tinatawag na church. Ito yung mga followers, mga believers ng Panginoong Hesus. So ang prayer ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng unity sa bawat isa. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So basahin po natin. Po yung prayer ng Panginoon sa atin sa verse 20, my prayer is not for them alone. Ibig sabihin, hindi lang yung mga disciples, yung 12 disciples, no? I pray also for those who will believe in me through their message. Nananalangin tayo ng Panginoon Jesus that all of them may be one. Napaka-importante, no? Yung pagkakaisa. Father, just as you are in me and I am in you. So ito kasi yung relationship ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, they are one. So ang prayer din sa atin ng Panginoong Hesus ay ganun din tayo. Nakipag-isa tayo sa ating Diyos, sa Panginoong Hesus. Dapat makipag-isa rin tayo sa ating mga fellow believers. Sa verse nito, I have given them the glory that you gave me, that they may be one, as we are one. I and them, and you and me, so that they may be brought to complete unity. They may be brought to complete maturity. Amen po? Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. So, meron pong nagguguhit dito, no? So, hindi ko alam kung bakit meron. So, may gumugulo. Ipag-intercede po natin, no? So, ginugulo niya. Ayaw kasi ng kalaban na tayo ay magkaisa. Gusto niya tayo ay watak-watak, di ba? Mag-divide. Kaya tingnan niyo po, actually, hindi ko alam kung bakit may gumuguhit dyan. So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mailikha ng lupa. Maraming salamat, Panginoon, for your being with us, Panginoon. For reminding us for your word this morning, Panginoon, na dapat kaming magkaisa, Panginoon. Sapagkat kung hindi kami magkakaisa, Panginoon, we cannot fulfill your mission on earth, Panginoon. Hindi namin po magagawa kung kami ay watak-watak, kami nagkakaisa, hindi mangyayari ang kalooban mo dito sa lupa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. I pray, Lord, that you give us your anointing, Panginoon.
Give us your wisdom, Panginoon. Yes, Lord. Kung paano kami magkakait sa Panginoon at mas lalo pa naming maisa sa katuparan, Panginoon, ang iyong ibinigay na mission sa aming Panginoon, that is to share your words to others, Panginoon, through us, Panginoon. Makita, Panginoon, in your church, Panginoon, ang Diyos na buhay, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We give glory to you, Panginoon, and I pray, Lord, that you bless your message this morning, Panginoon. Ano man ang mga nangyari kanina, Panginoon, it will still be victorious, Panginoon, because your word will give us the victory, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Itong aming panalangin, in Jesus' name we pray. Amen. So, mga kapatid, i-stop sharing ko po itong aking at i-share ko po ulit para mawala yung mga ganung marka, no? So, glory to God po. So, binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para mapabuti ang ating Friday online worship service. So, ibalik-balik po tayo. Ayan po, nawala na po yung mga guhit-guhit. Glory to God, no? Glory to God sa wisdom na ibinibigay sa atin. So, Jesus is praying for us. Tama natin yon na hindi lang si kapatid, hindi lang si pastor ang nananalangin sa atin. Ang Panginoong Jesus mismo ay nananalangin sa atin. Jesus is praying for our protection, sanctification, and complete unity so that His mission on earth through the church will be accomplished. A church in complete unity is strong and powerful. So a church that in complete unity, we are one, is strong and very powerful to accomplish the mission of God on earth. Amen po? So napaka gandang marinig noon, ang Panginoong Hesus pala, hindi lang yung ating prayer warriors ang nananalangin sa atin. Do you know, have we not heard? Ayan po yung tanong natin. Do you know, have we not heard that Jesus is praying for us? So napakalinaw na ngayon, alam na natin na ang Panginoong Hesus din pala na nasa langit na ay nananalangin pala sa atin. Amen? In Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. So nag-i-intercede po siya, nananalangin siya para sa atin. Yung intercede po ay pananalangin para po sa iba. So we also intercede, and Jesus is also praying for us, and Jesus is interceding for us for our protection, for our sanctification, and for our complete unity, na nagkakaisa po tayo. Hindi po tayo nagkakawatak-watak. Ngayon na ang mensahe ng Panginoon sa atin ay pinag-pray-pray niya tayo. So, nabuboost ba yung confidence natin to face this pandemic, na hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-worry, nawalan tayo ng trabaho, pero hindi tayo nag-worry kasi ang Diyos ang mag-provide sa atin ng trabaho. Amen? Hindi lang si Kuya Jun, si Kuya Rico, si Ate Tin, si Ate Irene, si Nanay Esther, ang nananalangin sa atin. So, ang Panginoong Hesus mismo ay nananalangin para sa atin. So, siguro, sa ngayon, confident na tayo, no? Na ang Panginoong Hesus pala, ang aking Diyos at nakapagligtas, nananalangin pala sa akin. Hindi pala ako nakakalimutan. He watches over me, no? Nakatingin pala sa akin ang Panginoong Hesus. Kaya ito man ang nararanasan nating trials, ay may nananalangin pala sa atin. Kaya natin. Amen? Pakisabi nga sa katabi natin, no? Kaya mo yan, huwag kang matakot.
Huwag kang mawala ng pag-asa. Pinag-pray tayo ng Panginoong Hesus. Amen. So, glory to God, no? Amen. Actually, it is so motivating, no? Ako namomotivate habang ginagawa ko itong message, no? Na nagpapaalala sa akin, no? Nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus mismo ang nag-pray sa atin. Let us be encouraged. Let us be aware that Jesus is interceding for us. It means that we are in His heart, no? Nasa puso pala tayo ng ating Panginoon. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di po ba? Special tayo sa Panginoon. Kaya in this pandemic times, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi meron tayong Diyos na nananalangin sa atin para sa ating proteksyon, para sa ating sanctification, and para sa ating pagkakaisa. Amen po. Yun po yung title ng message natin. No? Jesus is praying for us to be in complete unity. We are called to unity. Isa yung pagtawag sa atin para tayo ay magkakaisa. Hindi tayo nag-aaway-away. Hindi tayo magulo. Di po ba? Hindi tayo nagdi-divide. Dapat iisa ang ating espiritu. Pinagbuklod tayo ng Panginoong Hesus sa iisang espiritu. Amen po? Amen. And we are called to love each other, di po ba? To be in unity, it means we love each other. Di ba? Nagmamahalan tayo. Meron bang nagkakaisa na hindi nagmamahalan? Wala naman siguro, no? Nagkakaisa sila, nagmamahalan sila, mayroong kapayapaan. Amen? Jesus is praying for us that we are one together. So that Amen. when the world will look at us, titignan ng mundo tayo, makikita nila na hindi tayo magulo yung church natin, hindi tayo magulo, hindi tayo nagkakagulo. Tayo ay nagmamahalan, nagkakaisa. Mayroon tayong kapayapaan. Diba? Tayo ay nagagalak sa bawat isa. And pag nakita niyan sa atin, sa ating mga buhay, they will believe, no? Maniniwala sila that there is God. Buhay ang Panginoon. Buhay sa atin ang Panginoon. At nakikita nila yon sa ating mga buhay, sa ating panambahan. At may hikayat natin sila, di ba? May i-share natin ngayon ang Panginoong, because that is our testimony mismo. Yan ang ating naranasan. Yan ang ating testimony sa kanila. In John 13:34-35, so sabi po doon, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you are love Amen. one another. Amen. If you unite one another, if you are in unity, they will know that you are my disciples. So napakaganda na ma-refresh tayo muli dito sa sinabi ng Panginoong Hesus sa command niya sa John 13:34-35. Di po ba? So yan po yung command niya sa atin. Tayo ay magmahal sa bawat isa. So, ibig sabihin, hindi tayo nagkaka-divide. Diba? Dahil tayo ay nagmamahal. Kung may pagkukulang man, so hindi naman tayo perfecto, no? Kung may pagkukulang man tayo sa ating mga kapatid, sa ating asawa, love covers all the differences. Yun po yung magpupuno. Faith, hate, hope, and love, diba? Sabi ng Bible. But the greatest of these is love. Kaya yun yung command niya sa atin. In 1 Peter 4 verse 8, so wala dito, no? Hindi ko na naisama. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude
sins. Kung may nagkasala man sa atin, yung pagmamahal natin sa bawat isa, yun ang magtatakip, no? Tatakpan niya yun. Yung ating mga differences, yung ating mga pagkukulang. So, napaka-importante na itong command ni Lord sa atin ay nagagawa natin. Kasi po, ito po yung nagpapakita na tunay nga tayong mga disciple ng Panginoon Jesus. At we are also a genuine believer in Christ kung tayo ay nagmamahalan sa bawat isa. Sabi nga, hindi ba kaiinam pagmasdan ang pamilyang nagkakaisa at nagmamahalan sa isa't isa? Kung may problema, nagdadamayan, di ba? Tulad ngayong pandemic, tayo ay nagkakaisa sa pananalangin at sa pagtutulungan sa ating mga kapatiran sa abot ng ating makakaya. So glory to God. Kasi po ito ay nasa puso natin, yung pagmamahal natin sa bawat isa. So ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, there are two types of unity. Mayroong dalawang unity na ating pag-aaralan. So number one is spiritual unity. So ano po ba itong spiritual unity? It refers to our union with Christ. So nakipag-unite tayo sa ating Panginoong Jesus nung tinanggap natin siya as our Savior and Lord. Di po ba? So tayo po ay nakiisa sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay dineclare natin through our baptism, di ba? Na tayo ay nakiisa na sa Panginoong Jesus. So, napakagandang malaman na we are connected with our Lord Jesus Christ and we are also connected with God through our Lord Jesus Christ. Amen? At sabi po sa John 17:23a, I in them and you in me. Diba? I in them and you in me. So, I in them. Yung in them, ito po tayo ito. Ito yung panalangin ng Panginoong Jesus. I in them. Tayo po to, yung mga future believers. And you in me. Ito yung you, ito po yung sa Diyos Ama na nananalangin siya. So, na-connect ang Panginoong Jesus sa Diyos Ama at kinunik niya tayo sa Diyos. So, ito po yung connection natin. Amen? Kaya nga, tayo naman, every Friday, nagkukunik din tayo. Di ba? Dito sa ating Zoom para marinig natin ang salita ng Panginoon. So, hindi lang tayo nagkukonek sa ating Friday worship service. Meron din tayong mga cell groups, prayer meetings, di po ba? Nagkukunik din tayo para marinig natin ang salita ng Panginoon. In Galatians 3:26-29, sabi po doon, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So tayo pala ay mga anak ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kinunik niya tayo. Diba? Ni-unite niya tayo. Amen. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. So ito pala ang kasuotan natin. Ang kasuotan natin ay ang Panginoong Hesus mismo. Yung kanyang karakter. Dapat yun ang daladala natin. Naging modelo ang Panginoong Hesus dito sa lupa para siya yung gayahin natin. Kung paano siya namuhay dito sa lupa, yun din yung gagayahin natin. Amen po? Kasi nakipag-isa tayo sa Kanya. So sabi dito sa verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither is slave nor free, nor is there male and female. For you all are one in Jesus Christ. So we are all one
and Jesus Christ. Kaya nga, yun ang prayer niya eh. Kasi dapat tayo ay united sa ating panambahan, sa ating mga pamilya. Di po ba? Because we are all one in Christ Jesus. Siya ang sentro. Ang Panginoong Hesus dapat ang sentro ng ating mga pamilya, ng ating panambahan. Di po ba? So in verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise, no? So tagapagmana pala tayo ng promise ng Panginoon kay Abraham. At ito po yung eternal life. Amen? In John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Nakipag-unite tayo sa Panginoon. Inadapt niya tayo as His children. Amen? Through Christ, our Lord Jesus. So yun po yung connection natin sa ating Panginoon. It is through our faith in Jesus Christ. So mapalad tayo na nakakilala sa Panginoong Hesus. Kasi meron tayong Diyos. Amen? Na inaasahan, na nananalangin sa atin. Amen. At for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Kanina, sinabi natin that we are children of God. We are united with God. At bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. So yan naman ang role ng Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit is teaching us, no? Pinangungunahan tayo sa pagtuturo. In John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So meron tayong taga-guide pala, no? Meron pa tayong taga-turo. Meron pa tayong taga-remind sa atin. So it is our Advocate, the Holy Spirit. Yan ang iniwan ng Panginoong Hesus sa atin para tayo ay magkakaisa. Amen? Ang kanyang mga anak ay nagkakaisa. It is through the Holy Spirit. Amen po? In John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Ito yung naman yung expectation sa atin. We will bear much fruit. We are united with the Lord, with Jesus, at dapat we stay connected, we stay united, we stay in union in our Lord, and we will bear much fruit. Ano pa itong fruit na ito? Ito yung character na sinasabi natin. It's the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yan dapat ang maipakita natin, sapagkat kung yan ang mapoproduce natin, yan ang bunga ng pagkakaisa natin. Amen? Sabi niya, apart from me, you can do nothing. Kaya ba nating magbago ng buhay sa kung tayo-tayo lang, na wala ang Panginoon sa ating buhay? Kaya ba nating baguhin yung buhay natin? Hindi, di ba? Kahit na ulit-ulitin nating baguhin, bumabalik-balik tayo dun sa dati natin. Pero dahil nasa atin ang Panginoon, binabago niya tayo, nagbubunga yung buhay natin ng pagbabago. Amen? So napakaganda na malaman natin na may Diyos na nag-pray sa atin. Amen? So yan po yung una, no? Spiritual unity. We are united with Christ. Okay. Pangalawa naman, relational or practical unity. Practical, practice. It refers to our unity with others, with our brethren. Nakipag-unite tayo sa ating Panginoong Hesus, makikipag
unite din natin sa ating mga kapwa mananampalataya. I-practice natin yung ating faith, no, to others by loving them. In John 17:21-23, ito yung prayer niya, that all of them may be one, that they may be one as we are one. Ito, sinurtcut ko na lang. So that they may be brought to complete unity. So that they may be brought to maturity. Di ba? Hindi mga bata na nag-aaway-away. Di ba? So hindi matured yun. Di ba? We are being brought to complete unity, to maturity. Amen? Napaka-importante na malaman natin yung salita ng Panginoon na dapat pala tayo ay nagkakaisa. Di po ba? Kung mayroong mga tampuhan, alam natin ang dapat nating gagawin. We show love. Di ba? At alam nyo, the greatest lesson of love is forgiveness. Yan. Napag-aralan natin yan sa ating consolidation. So let us show love. Let us forgive them. Diba? Hindi naman tayo mga perfect, no? Lahat naman tayo ay talagang sa ayaw at sa gusto natin, yung ating kapatid na to, mau-offend tayo niyan. Diba? But God, Jesus commands us that we love one another. Kaya yung ano natin, yung unity natin, hindi masisira. Kasi it is binded by love. Kaya nga yan yung greatest command ng Panginoon is about love, di ba? At kung ikukumpara mo ang faith, hope, and love, the greatest of them is still love. Kasi baliwala ang hope mo and faith mo kung wala ka namang pagmamahal. Sabi nga ng 1 Corinthians 13, isa ka lang alingaw-ngaw. Di ba? Yun po, no? Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito, that Jesus is praying for us to be in complete unity. At kung may unity, may pagmamahal. Di po ba? So, ano bang klaseng pagmamahal yung sinasabi dito? It is the unconditional love. It is the agape love. Na iyan ang mayroon ang Panginoon sa atin. At yun din dapat ang maging pagmamahal natin sa iba. Kaya nga tayo marunong magpatawad. Dahil ang pagmamahal natin is agape kind of love. Di po ba? So, mayroong forgiveness, mayroong humility, at kung tayo ay may pagkakamali, ina-accept natin ito at humihingi tayo ng pagpapatawad. At kung may pagkakamali man na tolerable naman, no? Ay hayaan na lang natin kung matutuloy naman natin. Ang importante kasi yung relationship natin sa iba, no? Yung relationship natin, dapat hindi yun masira. Iingatan natin dapat yung ating relasyon sa bawat isa. Ibig sabihin, yung pride, medyo isang tabi muna natin. Diba? Para manatili yung ating pagmamahalan, yung ating pagkakaisa. Ibig sabihin, mayroong humility, may pagpapakumbaba. So napaka-importante po yan, yung humility, the character of humility, kasi iyan po yung nag-unite sa atin sa Panginoong Hesus. Because of our humility, inaccept natin na tayo nagkasala, we are united with Christ at tinanggap natin siya as our Savior and Lord. Yan po yung isang napakahalagang character, yung the character of humility. Na dapat hindi po yan mawala sa atin. So, ito ba ay nakaka-glorify sa Panginoon? Nag-glorify ba natin sa Panginoon kung tayo ay nagkakaisa? Kung tayo ay nagmamahalan? Kung tayo ay nagpapakumbaba? Yes.
Amen. We glorify God, di ba? We practice unity to glorify God. Amen? It is about for God's glory. Kaya nga, napapansin natin doon sa chapter 17, yung prayer ng Panginoong Hesus, unang-una muna is about God's glory, God's glorification. Amen? So, yan naman din talaga yung purpose natin, di ba? To glorify God, makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Review ulit natin, what is our purpose sa ating SOL? Ano nga ba yung purpose natin ulit? Loving God and loving people. Ito ba? It's about love, about unity. When we love God and we love people, we glorify the Lord. Yan po. So, yan po ang panalangin sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tayo rin ay manalangin din for complete unity in the body of Christ. Sa church naman, no? Pinag-pray niya tayo ng Panginoong Hesus. Tayo rin, yung part din natin, ipag-pray din natin na tayo ay magkaisa. Alam natin na hindi naman tayo magkakapareho. Sino kaya ang magkakapareho ng mukha sa atin? Hindi naman, di ba? Magkakaiba yung appearance natin. So we have differences. Pero, paano ba tayo nagkakaisa sa panambahan? It is through our Lord Jesus Christ. At although meron tayong mga differences, we are given different gifts, no? Na ng Panginoon na pwede nating magamit sa ating panambahan para yung ating panambahan ay maging matatag, maging united through using our gifts, no, na ibinigay sa atin. Gamitin po natin yung ating mga gift, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon. We have different gifts, sabi sa Romans 12:6 verse 8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, then do it cheerfully. So, ang daming gift na binanggit dito, no, sa Romans 12:6-8. Pero marami pang ibang gift na binanggit pa sa ibang mga verses. So, ibig sabihin, kung meron tayong mga gift, no, lahat naman tayo binigyan ng gift ng Panginoon. So, gamitin po natin yan sa ating panambahan. Tayo ay magkaisa. Lahat ng mga gift natin, ilabas natin. Amen? Para sa kapurihan ng Diyos sa atin. Amen po? Sabi sa 1 Corinthians 12:13, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many are one body, so it is with Christ. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. So isa lang dapat yung ating spirito. We are one in spirit. Dapat tayo nagkakaisa. Parang yung ating katawan nga ang example dito, no? Ang ating katawan, iba-ibang parts yan. But they are working harmoniously. Diba? So, ganun din dapat sa ating panambahan. We are different. No? We are different. But because of we are one in spirit, we are one in Christ, we will share our gift
for God's glory. Para sa ikapupuri ng ating Panginoon sa atin. At makita yung church natin na tayo ay nagkakaisa. Amen po. At yun po kasi ang panalangin sa atin ng ating Panginoong Hesus. So, in last sa cell group napapaalalahanan tayo ulit through our cell group sa Hebrews 5 verse 12. Sabi dito, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Sabi niya, no? Sabi kasi dito, by this time, sabi ng nangangaral dito, dapat marunong na kayo magturo sa iba. Pero you still need someone to teach you the elementary, yung basic truths of God's word all over again, paulit-ulit. Sabi nga niya, you need milk, not solid food. So, ibig sabihin, in our process, hindi tayo mananatili sa ating pagka-spiritual baby, no? Sa ating pagka-spiritual infant. So, the first time we receive Jesus in our life, we are born again. So, para tayong spiritual baby. So, ang pinapakain sa atin is milk. Yun yung tinuturo sa atin. Mga soft, no? Mga liquid. Pero hindi naman tayo mananatili na spiritual baby lang tayo. Tingnan natin yung baby. Diba? Nag-grow talaga yan, lumalaki. Nagiging mature siya. So, ganun din dapat yung pananampalataya natin. Dapat, nagmamature tayo. Nagkakaisa tayo. Diba? Yun po yung isang, yung po isang palatandaan na pag tayo nagmamature, tayo ay nagkakaisa. Diba? Lumalawak yung ating pangunawa sa bawat isa, yung ating pagmamahal. Amen po? So yan po yun. So reminder sa atin yan, sa ating lahat. Hindi tayo nananatiling spiritual baby sa ating Christian journey. Amen po? So sabi ko nga, nagtanong nga ako doon sa cell group. Nakakita na ba kayo ng matanda na dumidiri pa? Parang gano'n. So natawa sila eh. So ibig sabihin, may abnormality, no? Ganun din sa atin, no? I-check natin. Let's reflect, no? Ourselves, no? Kung ang palagi nating pinag-aralan ay puro consolidation, magmula noong tayo ay tumanggap sa Panginoon, there is something wrong. Dapat yung consolidation, ina-apply na natin. Because when we apply the 10 consolidation lessons na pinag-aralan natin sa cell group, it is about Christ-likeness. Nandoon na lahat po yun. No? Pag titingnan natin, yung pinag-aaralan natin sa 10 consolidations, when we apply it, no? Christ-likeness na yun. There is love. There is repentance. There is obedience. There is devotion. There is prayer, witnessing, evangelism, obedience, and belongingness sa church. Yan po yung basic elementary teaching natin sa ating panambahan. At pag natapos natin yun, dapat ina-apply na natin. We move on to the next level. Application na dapat. When we apply it, ibig sabihin, nagiging mature tayo sa ating pananampalataya. Di po ba? We are maturing in our faith. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Ito yung ating union with Jesus, the pioneer and perfecter of our faith,
For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nananalangin sa atin. Amen. Tumingin lang tayo sa Kanya. Fix our eyes on Jesus. Ito po yung encouragement niya sa atin. No? Marami tayong mga pinagdadaanan ngayon. Pero sabi ng Panginoon, I'm praying for you. Just fix your eyes on me, sabi niya. Do not lose heart. Do not grow weary. Huwag kang mapagod. Just continue the race. Diba? So, natatanaw ba natin yung finish line ng ating race? Dapat nakikita natin yun. Diba? Tumingin ka lang doon. Tumingin lang tayo doon. At matatapos natin yan. Amen? So, malapit na po tayo matapos. Glory to God. Sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So, saan ba tayo o kanino ba tayo nakafocus sa mga sandaling ito? Sa pandemic ba? Sa mga problema ba na dala ng pandemic? O sa ating Panginoong Hesus tayo nakatingin? Dapat sa ating Panginoong Hesus tayo nakatingin. Amen po? Sapagkat siya po ang ating pag-asa. Nagbibigay siya ng pag-asa sa lahat ng ating mga hinaharap sa ating buhay. Pandemic o ano pa man yan, siya po ang ating pag-asa. Kaya huwag tayong mag-worry, no? Huwag tayong matakot. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nananalangin sa atin. Amen? For our protection, for our sanctification, and for our complete unity sa ating panambahan. So, tayo po ay mag-unite sa panalangin. Tayo po ay magmahalan sa bawat isa. Maging compassionate po tayo sa iba. At magtulungan po tayo as we are united with Christ spiritually. We should also be united with others, with our brethren, completely. So, i-practice po natin yung unity in the church, no, by loving one another. Sapagkat ito naman ang kanyang command, by forgiving one another, by serving one another, by submitting to one another. Amen po? So, tayo po ba ay nag-encourage, na-encourage sa ating naririnig sa umagang ito? Na-encourage ba tayo? So paalala lang muli that in our church, we are encouraging everyone to make our daily devotion. Diba? Yan yung ating spiritual unity. Diba? Mag-devote tayo ng ating time sa ating Panginoon para palagi tayong closely connected sa Kanya. At pag yan po yung ating source, at kapag close tayo sa Panginoon, we can also be close to others, di ba? We can also be united to others sapagkat siya po ang ating source ng ating unity sa bawat isa. So, napakaganda po, no, ng ating napag-aaralan sa umagang ito. So, at the same time, yung mga devotion natin, i-apply natin sa iba, sa ating buhay. At gamitin po natin yan to encourage others. Yung so encourage you, no, yung ating mga devotion, pwede natin i-post yan to encourage others. Di ba ba? Mas lalo ngayon, that we have to be united as one. We have to encourage one another. Palakasin natin ang bawat isa. Mas lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na kailangan natin ang bawat isa para yung ating pananampalataya ay mas lalo pang ma-encourage. Amen po. So, kaya mga ka-faith, no? Alam niyo ba yung kantang ka-faith? Sinong nakakaalala nun? Kinakanta natin
yun dati eh. Eh ngayon parang ano na eh, parang hindi ko na naririnig, no. So napakaganda, no, ang sabi ng kanta doon, kay inam pagmasdan ang nagkakaisang kapatiran, pagpapala ng Diyos ay makakamtan. Amen. Kapag nagkakaisa pala tayo, ang pagpapala pala bumubuo sa atin. Di ba? So napaka halaga pala ng ano, no, ng pagkakaisa. We are being blessed by God kung nagkakaisa tayo. Amen. Ephesians 4:1 to 6, no. As a prisoner for the Lord, sabi niya, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. And itong number 10, no, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yan po, no? There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Napakaganda, no? Ito po yung nagdi-describe ng unity, no, sa atin. As we are united with Christ, we should also be united to our brethren because we are one in spirit. Amen. We are one in hope. We are called with one purpose, one Lord, one faith, one baptism. We have only one God and Father of all, who is over all and through in all in all. So, mas lalo ngayong pandemic na to, kailangan natin na tayo dapat ay nagkakaisa, nagkukunik tayo through Zoom, di ba? Maatin ng mga gawain, Friday online worship service, cell groups, prayer meeting, at mga trainings. So, reminder again, gumawa tayo ng ating devotion. Amen po? So, brethren, no, let us live out unity. Ipamuhay natin yung Amen. by loving one another, encouraging one another, and praying one another. Let us be connected in the FCCI community group, diba? Through via Zoom. So available naman po yan at in our convenient place, no? Magpalakasan tayo sa pananampalataya. At marami tayong mga maririnig na salita ng Panginoon through our online FCCI community group. At makikita ng mundo sa atin ang pagmamahalan natin. Ang pagmamahal natin sa bawat isa, tulad ng isang pamilya, di po ba? Dapat tayo po ay nagkakaisa, mas lalo ngayong panahon ng pandemic, hindi dapat tayo nagkakagulo o nagkakatampuhan dahil marami ang nawawalan ng pag-asa. Diba? Dapat tayo ang nag-i-encourage, hindi tayo yung ini-encourage. At sa ating pagkakaisa, ito ay napakagandang testimonya ng ating panambahan, ng ating sarili para makita ng iba na ang Diyos ay buhay sa atin. Mayroon tayong Diyos na buhay, nasa atin mismo, na ang Panginoong Hesus ang siyang magbibigay ng pag-asa at siya ang ating kailangan sa panahon na ngayon ng pandemic. Amen. Tandaan natin, a church that is in complete unity, there is love, there is joy, there is peace. At ito po yung fruit of the Holy Spirit. So yan po yung iwanan ko sa atin, yung fruit of the Holy Spirit. In Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things, there is no law. So we practice unity to glorify
Jesus in our life. So, ang question po natin sa umagang ito is, are we living in complete unity with others? So, tayo po ba ay nabubuhay ng may pagkakaisa ng bawat Amen. isa? Amen po. So, glory to God po sa mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. I-close na po natin ang ating mensahe. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. At kami po ay nai-encourage, Panginoon, na motivate, Panginoon. Nabubos yung aming confidence, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo pala, Panginoon, ay nananalangin sa amin, Panginoon, sa aming proteksyon, sa aming sanctification, sa aming pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us once again, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. At bagamat, Panginoon, nakakaranas kami, Panginoon, ng mga pain, Panginoon, dahil sa dulot ng pandemic na ito, Panginoon, we will stand firm, Panginoon. Kami po ay mananatili, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na kami po pala ay binabantay mo, Panginoon. You are praying for us. You are interceding for us, Panginoon, para kami po, Panginoon, ay maging matagumpay, Panginoon, sa pandemic na aming nararanasan, Panginoon. Thank you, Lord, for your words, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ang family ko bilang Church International, Panginoon, ay nandiyan, Panginoon, yung pagkakaisa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, kung mayroon mang mga hindi pagkakunawaan, Panginoon, I pray, Lord, that the love, Panginoon, ang siyang mangibabaw, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And I pray, Lord, na yung love, yung command, Panginoon, ay aming mai-apply, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. To love you, Lord, and to love others. At yan po ay nagbibigay kapurihan, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.